guys, Quinchas here and welcome to another vlog! Alright. So for today's video guys, I'll be giving my final update or feedback on this product. Ito, kita ko sa inyo. There. Ito, Mifappu Hair Enemy Bubble Hair Removal. So, sorry. So, ginamit ko siya last week and nag 1 week na siya today and tumubo na yung mga hair. So, this is the best day para ibigay ko yung final update ko. But before I give my final update, nag-video ako before and after ko siya gamitin. So, ipapakita ko sa inyo para makita nyo yung results. There are advantages and disadvantages in using this product. But before ko i-discuss yung advantages and disadvantages niya, ipapakita ko muna sa inyo yung mismong product. So, ito yung box niya. There, ganito yung itsura niya. Then, dito sa gilid is nandito yung name, tsaka yung brand. Tapos sa likod is makikita niyo yung instruction niya, yung saan siya galing, ingredients niya, tapos para saan siya. So, there. Nandito sa box na to. Then, when you open it, ganito yung itsura niya. In fairness ha, ang ganda nung box nila or nung packaging. Ang ganda. Tapos, yung mismong product is this one. Ganito siya. So, para siya yung deodorant na spray or colored na hairspray. Parang ganun yung lalagyanan niya. Or yung mga perfume na ganito. Like, aluminum yung lalagyanan niya, hindi siya bottle. So, aluminum siya. Then, nakalagay dito sa likod kung para saan siya, then yung ingredients niya, yung usage niya, kung paano siya gamitin, yung tips kung paano siya gamitin. So, there. Nandito is removing body hair from roots, keep skin silky, soft, and long-lasting hair retardant. Molecule reach deep into hair follicles, blocking the required nutrients to keep hair growth slow. Mild formula can relieve skin irritation and shrink pores. So, ganun. Yun yung nagagawa nito. So now, let's discuss the advantages and disadvantages based on my personal experience, okay? So, baka pag gamit nyo nito, iba din yung experience nyo. So, baka hindi tayo magkapareho. Pero yung isi-share ko is based on my personal experience. So, first is, yung advantage niya is that very convenient siya. So, ano lang siya, spray lang siya. Unlike ng wax, diba? If familiar ko sa wax, may mga wax na kailangan pa siya iinit. Or, if wax yung gagamitin nyo, diba, napaka-sticky niya. So, hindi siya ganun ka-convenient if wax yung gagamitin nyo. Unlike dito, is just spray nyo lang siya, then leave on ng ilang minutes, then after wipe nyo lang siya. So, ganun siya ka-convenient. Ang convenient niya. Tapos, yung lalagyanan din niya. So, another advantage niya is painless siya. So, unlike sa wax or magpa-pluck kayo ng hair sa kilikili nyo, diba, masakit siya, especially if hair dito sa legs, tapos iwa-wax nyo, as in, masakit siya. So, ito, painless siya. So, yun din yung advantage siya. So, 1 is convenient siya, 2 is painless siya, 3 is, for me, sulit na din siya for its price. Nagbibenta kasi ako dito sa store and it's 280 pesos. So, for its price, magagamit mo siya talaga ng ilang beses. And yung ano niya pala, yung itsura niya is, makikita niyo naman sa
sa video na parang bubble talaga siya. When you spray it, parang bubble talaga siya. So, yun yung advantage niya. And another is, so, unlike sa wax, sige, compare na lang natin siya sa wax. Unlike sa waxing, it requires talaga, para sa akin ha, it requires talaga skill. Yung talagang, kailangan mo talaga siyang, hindi naman sa super pag-aralan, pero you need to know talaga kung paano siya gamitin, 'di ba, sa wax, kung paano siya ilagay, paano mo siya i-strip, ganon. Unlike dito, very dali lang talaga. Like, spray mo lang siya, leave on mo lang siya, then wipe. That's it. So, it doesn't require that much skill kung ito yung gagamitin mo. Unlike sa wax. Kasi yung iba, 'di ba, pag especially sa mga employees sa waxing salon, 'di ba, nag-train talaga, may training talaga for that, yung proper na pag-wax. So, may training talaga for that. Dito na, it doesn't require training, so napakadali lang niyang gamitin. And also, you can use it sa most part of your body, like sa underarms, sa legs mo, or dito sa arms mo, if marami kang balahibo sa arms mo, yun. So, pwede, hindi lang siya sa kili-kili, madami siyang pwedeng gamitan ito. Yun, and let's go sa disadvantages naman niya, or cons niya. One is, yung na-observe ko talaga is ayoko yung amoy niya. Kasi chemical to eh. Usually sa mga ganito, yung mga cream, hair removal, chemicals yan eh. So may amoy talaga siya na chemical, and ayoko yung amoy niya talaga. So, yun yung number one na disadvantage. Number two is that, if sensitive yung skin nyo, baka mag-irritate siya, or magka-rashes kayo if gagamitan nyo to, kasi chemicals nga siya. So, if sensitive yung skin nyo, make sure na itry nyo muna siya sa dito ba, sa ears. Diba usually if nagpapa-hair color ka, tinetest muna nila dito sa likod ng ears nyo if allergic pa kayo doon sa product or sa chemicals na ginagamit nila. So, pwede nyo siya i-test first before nyo siya gamitin, kasi baka yun nga, magka-skin irritate kayo or magka-rashes kayo kasi sensitive yung skin nyo. Another disadvantage niya is madali siyang tumubo. Kasi na-observe ko, kasi tumubo na nga siya, nag 1 week na siya. Na-observe ko, madali siyang tumubo. Tsaka yung tubo niya, unlike sa wax, na manipis, 'di ba? Sa those people na nagwa-wax talaga, 'di ba, yung tubo ng hair is manipis lang. Dito is makapal siya, tapos black na black talaga siya. So, yun lang yung disadvantage niya. So, kasi hindi talaga from the roots yung nakukuha niya na hair eh, based on my observation. Hindi talaga from the roots. Yun, and yung nangyayari sa hair mo kasi, pag nilagay mo to, parang sinusunog niya yung hair mo. If naka-experience kayo sa salon, I don't know if naka-experience kayo ng ganyan, pero before naka-experience talaga ako na nasunog yung buhok ko. Yung parang magbe-brittle siya, parang mag-curl siya, ganon. So, parang nagiging elastic yung hair na mapuputol siya. Yun yung nangyayari sa hair pag nilagay mo to. So, parang nagiging elastic siya na pag-wipe mo, parang mapuputol lang siya. So, for me, hindi talaga siya from the roots na nakukuha. So, that's why then, madali siyang tumubo, tapos makapal yung tubo niya. So, yun lang naman yung na-experience ko dito. Actually, okay lang din naman siya sa akin. Pero, mas prefer ko pa rin yung wax. Kasi nga, yung tubo ng wax is manipis siya. Ito kasi hindi siya manipis. Pero, okay na din siya actually. Siguro, mas better din to if gamitin nyo sa legs na hair. Para sa legs na mga hair nyo. So, yun. Hindi ko kasi siya na-try. Kasi hindi mabalahibo yung arms ko, yung legs ko. So, yun. Yan lang! I think ang napaka-short lang ng video na to. So, yun. Yun lang yung update ko dito. And, if gusto nyo siya i-try, make sure talaga na i-try nyo muna siya sa, huwag nyong i-direct sa, sa kilikili nyo. I-try nyo muna siya sa balat nyo. If, baka magka-rashes kayo or ma-irritate yung skin nyo kasi sensitive yung skin nyo or hindi pala siya, hindi pala kayo hiyang dito. So, my experience
experience might not be the same sa experience nyo. So, let me know if gagamitin nyo siya, then ano yung na-experience nyo. And also pala, yung sa akin, di ba nakalagay dito, may nakalagay dito na time eh. Stay for a few more minutes, no more than 15 minutes. Diba? If not easily detached, then stay for a few minutes or not more than 15 minutes. So, sa akin kasi, after 8 to 10 minutes, nag-i-extend ako ng 15 minutes kasi pag wipe, hindi talaga siya ganun pa talaga like nakukuha. Kailangan pa siya lagyan ulit. Sa akin, kailangan siya twice na lagyan para makuha talaga siya lahat. Like, maganda yung result niya. So, ganun yung nangyayari sa akin. And, sa pangalawa na paglagay ng product, sa pangalawa na pag-spray, parang nag-ano na siya, nag-map din na siya sa akin. So, yun yung na-feel ko or yung nangyayari sa akin. Hindi ko siya natatanggal ng once lang eh. Asin na, ya? Di ba yan ang mama mo? Ito. Ay, tubig. Thank you, ya. Ito. Sorry. Okay. So, yun. Yun lang yun. Pag twice nyo siya gamitin, baka din siguro makapal yung buhok ko sa kilikili. That's why kailangan siya twice na gamitin. So, yun. Yun lang. Thank you so much for watching, guys. And hope na-enjoy nyo tong video na to. And I hope you find this video helpful. If gusto nyo mag-purchase, nasa Lazada lang naman sila. Nasa Lazada, nasa Shopee. So, pwede kayong gumamit. Pwede nyo i-try. And don't forget to hit the subscribe button if hindi pa kayo nakasubscribe. And click the bell button beside it para ma-notify kayo whenever I upload a new video. May tao kasi. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!